Hindi lang daw sa West Philippine Sea ang laban na dapat tutukan ng Pilipinas pagdating sa China. Sabi ni AFP Chief Romeo Browner, nang i-impluwensya na rin umano ang China sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan maging sa media. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga insidenteng tulad ng June 17 sa Yungan Shoal, nang harasin ng mga China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino, malinaw na makikita ang tensyon sa rehiyon pero tila may kakaibang bantang dapat harapin, bantang hindi nakikita. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., ito yung United Front Works ng China. Dito unti-unti raw pumapasok ang China sa pamamagitan ng pang-iimpluwensya nito sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan, maging ng media. One way of fighting really without firing a single shot is to infiltrate into the various sectors of society, degrade the value system para tayo mag-aaway-away. Kaya dapat bantayan natin ito. Wala namang pinangalan ng mga individual o grupo si Browner. Dagdag pa ng AFP kasabayan ng mga fake news na kumakalat na layong manakot sa publiko. Kinumpirma naman ng National Security Council o NSC na may mga individual at grupo nga na tumutulong sa pagpapalaganap ng naratibo at impluwensya ng China. Pero hindi naman sila makasuhan. Wala pa tayong mga specific na batas on foreign malign influence, not unlike other countries. Ang mahirap kasi sa mga gaya nating bansa na demokrasya, there's a very thin line between freedom of speech and opinion and calling them treasonous, no? Okay. But we want to expose them, no, for what they are, para yung tao na yung maghusga. Mabuti na lamang daw at malakas ang suporta ng publiko sa polisiya ngayon ng gobyerno tungkol sa West Philippine Sea. Pero madali naman daw malaman kung sino ang mga kinakasangkapan lamang ng China. Pag nakita mo na pinaparot essentially yung misinformation, yung fake news, yung malinformation of coming from Beijing, then you can 99% be assured that that is United Front work. Nakita mo na rinam yung Philippine vessel ng Chinese Coast Guard. And yet, ang sasabihin nitong vlogger na to or social media influencer is tayo yung nag-ram. Sa susunod daw na mag-operate ang mga sundalong Pilipino, magkakabit na ng mga patch ng watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng patriotismo, pagkakaisa at ang pagtataguyod ng AFP sa soberanya at territorial integrity ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.